na sa quarterfinals ng Abu Dhabi Open 2026 si Pinay tennis star Alex Ayala. Wagi si Alex laban sa pambato ng Belarus. Sunod niyang makakalaban ang pambato naman ng Russia na si Ekaterina Alexandrova na nasa rank 11 ng Women's Tennis Association. Quarterfinals bound din si Alex at kanyang kadouble na si Janice Chen ng Indonesia. Sunod nilang makakatapat sa doubles ang pambato ng China na si Shuai Zhang at Cristina Bucsa ng Spain. Thankful naman ng Pinay tennis star sa suportang natatanggap niya mula sa fans. Sa gitna ng usap-usapang pagpapalit ng liderato ng Senado, kinumpirma ni Senador Tito Soto na plano nilang paupuing Senate President si Senadora Loren Legarda bago matapos ang 20th Congress. Balitang hatid ni Ian Cruz. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Hindi si Senate President Tito Soto kundi si Senadora Loren Legarda ang nakaupo sa upuan ng Senate President nang mag-resume ang sesyon matapos ang mahabang suspension. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Nangyari yan habang umuugong ang umano'y panibagong kudita sa Senado kung saan si Legarda umano ang papalit kay Soto bilang unang babaeng Senate President sa kasaysayan. Sa larawang ipinost ni Senador Kiko Pangilinan, kitang nakangiti siya kasama sina Soto at Legarda at mga kapwa taga-majority na sina Senador Ping Lacson, Zubiri, JV Ejercito, Win Gatchalian, Risa Ontiveros at Bam Aquino habang nasa Senate Lounge. #Power Sharing ang inilagay na caption sa larawan. Pagkatapos ng sesyon, tinanong ng media sina Legarda, Zubiri at Soto. Ma'am, Senate President na. Presiding officer. Ma'am, nag-tweet si Senator Kiko, #Power Sharing. I don't know. Maybe you ask Senator Kiko. Ma'am, pero would you confirm, ma'am, kayo daw ang tinutulak na Senate President? Thank you. Bakit, Madam President? Was there She's an attempt po? maybe the future president of the Senate. We'll see. Future. Yeah, we discussed and all's well that ends well. Our group is more solid than ever now. Wala, nakakatuan lang namin. Pero may attempt pa talaga, sir, na magpalit ng leadership? Well, better ask them. Better ask them. Wala akong alam. Meron bang sinasabing power sharing doon sa sa post ni Sen Kiko? Nagbibiro lang yun. Nang tanungin tungkol sa umano'y kudita, sabi ni Soto, Sir, can you say na you thwarted an attempt? Not me, it's the majority. The majority They thwarted. always decide, The majority thwarted an attempt on your leadership, sir. Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it? Well, the majority, The majority. not me. May usapan ng term sharing. Between who? SP Soto. Si Loren, pala sabi. Towards the end of the term. Ano lang, launch talk. Para daw all's when that ends when. Ganda, walang away, term sharing. Kung sakali. Will there be term sharing? Power sharing daw po kayo sa In the near future. Nagkaroon ng attempt. Kayo naman. Kasi yan ang namin. We're all one big happy family. kinumpirma ni Soto na ang plano ay paupuin si Senadora Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress. How are you feeling, sir? Same. No worries. No. Ako ba, Senator? You know, I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate President, or even a regular senator. I have no problem with that. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita sa Visayas at Mindanao.
sa Amlan, Negros Oriental, nanlaban sa kakaiba at delikadong paraan ng isang lalaking tinutugis ng mga pulis. Sara, anong nangyari? Connie, huli kam ang lalaki na binombahan ng gasolina ang humahabol sa kanyang pulis. Sa CCTV ng gas station, kitang nasa pool sa mukha at iba pang bahagi ng katawan ang pulis. Nagpambuno sila hanggang mabitawan ng lalaki ang gas pump. Naaresto ang lalaki sa tulong ng isa pang pulis. Ang lalaki, suspect na tinutugis pala dahil sa pagnanakaw ng isang motorsiklo sa bayan ng San Jose. Nabawi ang motorsiklong ninakaw ng suspect. Wala siyang pahayag. Bukod sa carnapping, may hiwalay na reklamo pa laban sa suspect dahil sa panlalaban sa mga otoridad. Inoobserbahan pa ang kondisyon ng pulis. Naghahanda na sa posibleng paglikas ang mga nasa flood-prone area sa Western Visayas dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Bashang. Sa Dumangas, Iloilo, inililigpit na ng mga residenteng nakatira malapit sa coastal areas ang kanilang mga gamit. Ang ilan, tinalian at nilagyan na ng pampabigat ang bubong ng kanilang bahay. Ipinwesto na rin ng mga mangingisda sa ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Ganyan na rin ang ginagawa ng mga nakatira malapit sa ilog sa Bacolod City. Nakahanda na ang emergency responders at equipment para tumulong sa mga maapektuhang residente. Sa forecast ng Pag-asa, inaasahang tatama sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ang bagyong Bashang na isa ng tropical storm. Kaugnay naman sa investigasyon at pagtutok ng DOJ sa flood control projects, mga pinaghahanap na personalidad at iba pang malalaking issue. Kausapin po natin ang tagapagsalita ng Department of Justice, si Attorney Polo Martinez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po sa mga nakikinig sa viewers. Good morning, Ms. Connie. Nako, may mga tanong ho tayo dito. Siyempre, may makukulong pa ba at dagdag pang makakasuhan sa anomalya sa flood control project, sir? At kung meron man, kailan kaya daw yan mangyayari? Mukhang naiinip na ho yung mga tao eh. Opo, so right now, meron po tayo mga pending cases sa DOJ na iba po, of course, our current, yung ibang kaso po na pending dito, na-refer na po sa Ombudsman for filing with the Sandigan Bayan. We know that one case is yung malversation case po against former Senator Ramon Revilla. Mga iba pong kaso, pending pa po dito, and if found to have sufficient evidence, ipa-file din po yan with the proper court. Okay, at sa ngayon ho, may mga iba pang personalidad ba na nag-a-apply pa sa Witness Protection Program na may kaugnayan po syempre dito sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects? Sa ngayon wala pa pong additional applicants. Wala ring additional admitted witnesses. 4 lang po sila currently. Yan po si Yusek Bernardo, Engineer Opulencia, Sally Santos, and Henry Alcantara. So wala pa po natatagdagan as besides these 4. Pero linawin lang ho natin na talagang prerequisite, kumbaga, yung restitution o yung pagbabalik po ng mga nakaw na mga salapi ng taambayan dun sa mga personalidad po na mag-a-apply kung sakasakali sa Witness Protection Program. Okay. So maganda pong topic to, no? Linawin po natin na hindi po prerequisite or condition, requirement ang restitution bago po ma-admit sa program. Ang main criterion po for being admitted into the program will ultimately be the testimony of the witnesses, yung laman or the substance of their testimony, if it's competent enough to testify in court, kapag po pwede natin makita na it can be corroborated, meaning na kapag pinagtahi-tahi yung mga iba't ibang ebidensya, makita ba na makabuluhan itong testimony nila. Ang restitution or pagbalik ng pera para po sa mga kaalaman ng lahat, incidental lang po yan. Meaning bonus lang, kumbaga, no, so to speak. Because alam po natin na kapag na-admit na po ang isang witness sa program, may certain level of immunity na sila. Hindi na po sila pwedeng kasuhan o habulin sa mga kaso o against certain liabilities. Okay. So yung logic po behind that is habang maaga pa, 'di ba, makapagbalik po, voluntarily commitment nila na magbalik ng pera. Parang goodwill lang on their part. Pero kasi ho, nabanggit na rin ho ni Ombudsman Remulla, no, na sinasabi niya na in the case of halimbawa Zaldico, bago siya syempre maging state witness or at least magkaroon po ng chance na ma-admit po sa Witness Protection Program, kailangan magbalik muna siya ng mga nanakaw na pera. Ano ho, parang nagkakaroon kasi ng kalituhan doon sir. Opo. So,
just to clarify po, no, iba po kasi ang jurisdiction and mandate ng ombudsman sa DOJ. May sarili pong kakayanan, kapangyarihan, and prerogative ang ombudsman na tumanggap ng kanilang sariling witnesses. Independent po yan and separate from the DOJ. I see, So okay. let's make that clear. Opo. Malinaw na po yan. At kamusta po ang efforts naman ng DOJ na makipag-ugnayan sa Interpol, no, at iba pang foreign counterparts para mahanap at mabalik po ng bansa yung mga pinaghahanap na personalidad tulad ni Zaldico, Harry Roque at maging si Atong Ang? Opo. So, ang DOJ po, nag-file na po ng request with Interpol for the issuance of red notices for certain individuals. Hindi ko lang po masisigurado kung lahat na po ito sapagkat DFA po ang primary ahensya, ang primary agency mandated to coordinate with the different countries. Sa DOJ, as far as we're concerned, we filed the proper requests and we're still currently awaiting results. Okay. Marami pong salamat sa inyo pong oras, sir. Thank you po. Thank you, Ms. Connie. Yan po naman si DOJ spokesperson, Attorney Polo Martinez. Nilooban ng isang lalaki ang isang ginagawang restaurant sa Marikina. Tinangay niya ang video cassette na gagamitin daw sanang pang KTV sa ginagawang restaurant. Ang paliwanag niya sa balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV, kita ang isang lalaking sumuot sa telang panakip sa gate ng isang ginagawang restaurant sa JP Rizal Street, Barangay Concepcion 1, Marikina City, hapon nitong Lunes. Tumambay siya ng halos 7 minuto hanggang sa inakyat na ng lalaki ang gate at pumasok sa restaurant. Naglakad-lakad siya sa loob. Maya-maya pa, binuhat niya ang isang kahon palabas ng gate. Bumalik pa ang lalaki at kumuha ng isa pang kahon. Nilusot niya ang mga kahon sa ilalim ng gate at saka muling sumampa palabas ng restaurant. Isinakay niya sa sidecar ang mga ito at saka umalis. Kwento ni Celso na bantay ng restaurant, natangay ng sospek ang halos 30,000 pesos na video cassette na gagamitin daw sanang pang KTV sa ginagawang hotpot restaurant. Pumunta raw ang sospek sa lugar isang araw bago ang pagnanakaw para manghingi ng mga kalakal. Pumayag daw ang may-ari ng restaurant. Kinaumagahan, bumalik daw ang sospek para kunin ang mga natirang kalakal. Hapon, nang siya ay nanloob at nagnakaw sa restaurant. 1:15 PM, ayun po, bumakod po siya dyan. Tapos kinuha niya po yung pang KTV set, yung mga amplifier po, wireless mic. Sinira niya po yung bakal doon na nakaharang. Tapos may box po kasi dyan sa labas yung mga parang package na tinapon na rin. Doon siya dumaan. Ang sospek, bumalik pa raw ulit sa lugar umaga kahapon para muling manghingi ng makakalakal na karton. Pinipilit po ako pero tinatanggihan ko naman siya. Pero talagang pinipilit niya, parang gusto niya talagang pumasok. Hindi ko siya pinapasok kasi nga baka po mayroon siyang dalang kutsilyo kasi naka-jacket po siya. Ayon sa barangay, residente ng Barangay Tumana ang sospek na dati na raw sangkot sa ilang insidente ng nakawan sa iba't ibang lugar sa Marikina. Pasado 1:00 ng madaling araw kanina nang maaresto ang sospek matapos makita ng iba pang bantay ng ninakawang restaurant na nakatambay siya malapit sa establishmento. Agad namin inikutan at nadaan naman namin nasa waiting shed, nakaupo siya ron. May dala siyang sidecar na kalakal. Na-recover sa sospek ang mga ninakaw na items mula sa pinagbentahan niyang kapitbahay sa Barangay Tumana. Hindi na siya selado, bukas na yung kahon niya. Ginagamit na rin yata yung mic nila. Aminado ang 34 anyos na sospek sa krimen. Lasing po ako. At wala pong kakain. Binanta po. Doon sa lugar po namin. 500 lang po. Binibili ko ng pagkain. Nangingi po ang pasensya sa kanila sa abala ng ginawa ko po. Hindi na po maulit. Nakatakdang i-turn over sa pulisyang ang sospek na mahaharap sa reklamong theft. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inuulan na po ang Surigao del Sur dahil sa bagyong Basyang. May ulat on the spot si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Yes, Connie, nakakaranas na ng mga pag-ulan ang Surigao o dito sa hinatuan sa Surigao del Sur habang papalapit ang bagyong Basyang. Mga bangka na mga mangingisda inangat na bilang paghahanda sa bagyo.
Magdamag na nakaranas ng pag-ulan na may kasamang bugso ng hangin ang hinatuan sa Surigao del Sur. Ayon sa latest bulletin ng Pag-asa, isinailalim na sa wind signal number 2 ang malaking bahagi ng Surigao del Sur kabilang ang hinatuan. Samantala, nagtulong-tulong naman ang mga mangingisda mula sa Barangay Aquino upang maiangat ang kanilang mga bangka para hindi ito masira kung sakaling biglang lumakas ang alon. Nagtaas na rin ng no sailing policy ang LGU Hinatuan na nagbabawal sa mga mangingisda na pumalaot. Suspendido din muna ang island hopping na mula sa Enchanted River papunta sa 3 island destinations ayon sa Chief Operations ng Enchanted River. Connie, patuloy ang ginagawang monitoring ng LGU Hinatuan sa galaw ng bagyo at pinayuhan ang mga residente na nasa malapit dito sa coastal area na maghanda kung sakaling magpatupad man ng preemptive evacuation. Connie? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Nahulikam ang pagnanakaw ng 18 anyos na lalaki sa isang tindahan sa Lipa City, Batangas. Makikitang naghahalughog na nga ho yung binatilyo sa tindahan madaling araw ng Linggo. Sandali ring nakita sa kamera ang mukha ng lalaki. Natangay niya ang kita ng tindahan. Kumuha pa ang binatilyo ng mga sigarilyo at isang cellphone. Nasa mahigit 22,000 pesos ang kabuang halaga ng natangay niya. Naaresto ang suspect at nahaharap sa kasong robbery. Arestado po ang 6 na Chinese dahil sa pagpapatakbo umano ng iligal na pabrika ng sigarilyo sa Pampanga. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, nakakordon na itong bodega sa likuran ko. Nandyan kasi yung mga ebidensya ng umano'y iligal na pagawaan ng sigarilyo dito sa Mexico, Pampanga. 6 na Chinese nationals ang inaresto at mahigit 60 Pilipino ang narescue ng mga otoridad. Ilang makinang gamit sa paggawa ng pagpapak ng mga sigarilyo, bulto-bultong mga sigarilyo, fake BIR stamps at packaging materials. Yan ang nasamsam ng mga otoridad sa 2 warehouse dito sa isang compound sa Barangay Panipuan sa Mexico, Pampanga. January 28, sinalakay ng mga otoridad ang compound na ito na ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla ay nagpapatakbo ng iligal na operasyon ng paggawa ng sigarilyo. Dito ina-assemble, pinapak at tinatatakan pa raw ng peking BIR stamp sa mga pakete ng sigarilyo. Arestado ang 6 na Chinese nationals na umano'y nagpapatakbo sa pagawaan. Narescue naman ng otoridad ang mahigit 60 na Pilipino o 60 Pilipino na mga biktima raw ng human trafficking. Sabi ni Remulla, pinangakuhan daw sila ng mahigit 15,000 pesos kada buwan na sweldo pero pinagtrabaho raw sila sa inhumane conditions o hindi makataong kondisyon at hindi pa raw sinusweldohan. Isang buwan daw tumakbo ang operasyon at humigit kumulang 4.5 billion pesos ang halaga ng iligal na sigarilyong nagawa na rito. Karamihan daw dyan ay nasa merkado na. Ayon sa PNP, may pagkakapareho sa stamps na nakita rito at sa mga naunang nasamsam ng PNP Highway Patrol Group noong December 31, 2025 at sa Balete, Batangas noong January 1 sa Malabon. Kaya kasama sa investigasyon ng otoridad ay kung konektado ang mga ito. Sabi ni Remulla, base sa kanilang intelligence information, 2 congressman mula sa Luzon ang mastermind sa operasyon ng iligal na paggawa ng mga sigarilyo. Tumanggi muna siyang pangalanan ang 2. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga suspect at tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga na-rescue na Pilipinong manggagawa. Connie, human trafficking at agricultural sabotage ang ilan lang sa mga asuntong haharapin ng mga suspect at patuloy yung investigasyon at follow-up operation sa mga pulis. Yan ang latest mula rito sa Mexico, Pampanga. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Ito naman sa help desk ng isang ospital sa Corcuera, Romblon, may kakaibang lumapit. Isang pusa na gusto yatang magpa-po-tulong. Nga eh. Ang pusa sa help desk tila may reklamyaw. Kinakausap naman ito ng empleyado ng LGU pero ang sagot ni Muning ay puro meow. Baka naman nangihingi lang ng cat ayuda ang pusa. Ang video 11 million na ang views at pinusuan ng halos 400,000 netizens. Trending!